So, dahil tayo marinig ng salita ng Diyos. Let's open our Bible please in the book of Ephesians, chapter number 52, or chapter 5, sorry. Tayo po natin tumayo as we give reverence to the Word of God. Ephesians chapter 5, verse number 22, hanggang chapter 6, verses 1 to 9. Amen. The Bible says in Ephesians chapter 5, verse number 22, sabi ng salita ng Diyos, "Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such things, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself, for no one ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. First cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, that every one of you in particular shall love his wife even as himself. And the wife see that she reverence her husband. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor their father and their mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonitions of the Lord. Servant, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, singleness of your hearts as unto Christ, not with eye service as men pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart, with good will, doing service as to the Lord, and not to men, knowing that whatsoever good things anyone doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. And ye masters, do the same thing unto them, nor forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. May God bless the reading of God's word. Tayo po ay manalangin. Ang naming nasa langit, maraming salamat sa biyaya mo sa amin ngayong umaga. May you bless the message, O God, and the words that will be preached to your people, Panginoon. We pray that the Holy Spirit will give us the full utterance and enlightenment of God's hearts and minds, Panginoon. And fill us our hearts with your Spirit and with gladness of your, O God, or joy in our hearts, Panginoon, as we listen to thy holy words. Lord, help me or guide me, O God, as I preach the whole counsel of God. So with all clarity, with all truth, O God, and without apology, Panginoon, ang aming ipapangaral ay tanging si Kristo lamang po, Diyos. Salamat po marami. Purihin at dakilain ka, Panginoon. Revive our hearts today. In Jesus' name, amen. May we all be seated. So National Family Day is celebrated on September 28. So puts the spotlight on the people that makes our lives meaningful. So families come in many forms and sizes under different circumstances, but what they all share is unconditional love and support for those growing on the same family tree. Okay? So we, the Filipinos, we believe about the tie-up of our families. So ang Pilipino ho ay very close pagdating mo sa family. Amen? So yan po ang isa sa kinakahangahan sa atin na tayo mga Pilipino ay we are family-centered. Kaya minsan
kahit na may asawa, nandun pa rin sila sa kanilang pamilya. So, talagang makikita natin na kahit mahirap yung bansa ko natin o mahirap yung pamilya, pero pag nagsama-sama yan, meron silang tinatawag na masayang pamilya. Amen? So, I will be dealing on the subject today on the book of Ephesians chapter 5 to chapter 6 on the subject of the Spirit-filled relationship. Amen? So, the Spirit-filled relationship. Amen? So, yung kapuspusan ng banal na Espiritu pagdating sa relasyon. And these sections and continues Apostle Paul's expositions on the Spirit-filled life in Ephesians chapter 5 and verse number 18. So, hindi ho natapos dun sa verse number 18, pero continuation ito ng sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesus about relationship. Amen? Now, there are three things na makikita natin dito about relationship, yung marriage, so wives and husbands. Amen? So Ephesians chapter 5, verse number 22 to verse number 33. And then number 2 is the family. So children and parents, chapter 6 and verse number 4. And workplace, society, and servants, and masters. Amen? Now, ang itinuturo ni Apostol Pablo dito ang tinatawag na Christian homes. Amen? Ang mga mananampalataya na pamilya ay kinakailangan ng kapuspusan ng banal na Espiritu upang ang bawat relasyon ay maging maayos. We don't have the Spirit of God, so wala tayong maayos na relasyon sa isa't isa. Now, isa sa tinitira ngayon ni Satanas ay ang tinatawag na pamilya. Amen? Kapag ang pamilya ay hindi maayos ang relasyon, hindi maayos ang ating relasyon din sa Diyos. At the same time, hindi maayos ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya kasama sa pagiging puspos ng Espiritu ay ang relasyon natin sa ating pamilya. So, a Spirit-filled life, a Spirit-filled home, ay makikita natin dito is marked by submission, sanctifications, and service, and each motivated by the Lordship of Christ. Amen? So, Spirit-filled living produces harmony in the Christian home, marriage, in parenting, and in workplace. So, makikita ho natin yan, kapag tayo puspos ng Espiritu ng Panginoon, so, ayan po ay isang marka na meron tayong pagsunod, at merong tinatawag na kabanalan, at merong pagkilos or paggawa na ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, hindi mo masasabing puspos ka ng Espiritu kung hindi maganda ang relasyon mo sa pamilya. Amen? Hindi magiging maayos ang relationship natin sa ating Panginoon kung hindi maganda ang relasyon natin sa ating pamilya. Amen? And we are called Christians. At the same time, tayong pamilya, we are called a Christian home. And then, hindi natin masusumpungan ang kapuspusan ng Espiritu if we do not have a proper relationship with our family. Now, sinasabi mong Kristiyano ka, o sinasabi mong Kristiyanong pamilya tayo, pero bakit parating magulo? Amen? So, may mga Kristiyano na kanilang pamilya ay talagang magugulo. Amen? Pero that is the purpose of being a Christian home. Amen? Because God is a God of order. Kaya di ba? Ang sinasabi ng salita ng Diyos, nasa kaayusan parati ang Panginoon. Amen? So, ang sentro ng ating tahanan ay ang Panginoong Jesucristo. So, ang wisdom na meron tayo ay merong tinatawag na kaayusan. Kaya nga, nagsimula si Apostle Paul sa kanyang pagsusulat na merong wisdom din parati. Ang sabi ni Apostle Paul na merong tinatawag na Spirit-filled. So, magkasama yon. Pag wala tayong wisdom na galing sa Diyos at walang kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon, so wala tayong kaayusan. Amen? Now, three things this morning ang ating pag-uusapan. Number 1, in verse number 22 to verse number 33, the command to the spouses. Amen? Ano ba yung kautusan
Ano ba yung order na ito? Para saan? Para sa mga mag-asawa. Amen? Sa mag-asawa, merong binigay na utos ang Panginoon upang maging maayos ang magiging pamilya o ang pagiging relasyon o pagkakaroon ng relasyon ng mag-asawa. At ito ay pinapangunahan ng banal na Espiritu. Kung walang Espiritu ng Panginoon, hindi mo kayang gawin ito dahil mahirap para sa sarili mo lamang. So I repeat, hindi mo kayang gawin ito kung wala ang Espiritu ng Diyos. Hindi mo kayang mag-submit at hindi mo kayang magmahal. Amen? So ano ito? Number 1 is the wife's submissions. Amen? So the wife's submissions. So ano makikita natin sa verse number 22 to verse number 24? So, unahin muna natin yung wife, mamaya ni husband. Okay. Sabi nito, wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Amen? For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands. Look at the last two words, sabi niya, in everything. Amen? So, makikita natin dito, her respectful duty. Amen? So, wife's submission is her respectful duty. So, sa salitang Grego, anong sinasabi yan is hypotasis D. So, ibig sabihin, to arrange under or voluntarily. Amen? Now, submission is not inferiority, but divine order. Amen? Ang pag-submit sa asawang lalaki ay hindi ito tinatawag na inferiority. Amen? So, ibig sabihin, ang pagsunod ay hindi lamang kababaan, kundi ito ay banal na kautusan. Amen? Iniutos ng Panginoon na ang mga babaeng ang asawa ay kailangan magsumunod sa kanilang asawang lalaki. And that is the order. Amen? So, verse number 3. So, sinasabi rito, the wife's submission pictures the church submission to Christ. Amen? Anong nilalarawan nito sa verse number 23? So, ang wife ay kailangan mag-submit sa kanyang asawang lalaki. So, ito ay pagsasalarawan na ang church is represent the wife, and then Christ is the husband. So, therefore, the church is the bride of Christ, and He is the head of the church. Amen? So, Christ is the head of the church because the church is the bride of Christ. Amen? Kaya nga ang pagsunod sa asawang lalaki ay hindi napipilitan lamang. Amen? Kundi buong kabanalan gagawin ito na mayroong gabay at karunungan ng banal na Espiritu. Are you listening? Mga wife. Amen? So, yung mga babae na mga mag-aasawa kayo. Amen? So, kailangan maintindihan ninyo ito. Amen? So, the wife submit, look at this, as unto the Lord. Amen? So, her obedience is an act of worship. Kaya nga mga kapatid, yung pagsunod ng babae sa kanyang asawang lalaki is an act of worship. Amen? Kaya sabi ng Bible, as unto the Lord. Amen? So, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi lang sa asawa mo. Amen? Hindi mo lang sinusunod yung asawa mo para lang sa Kanya. Sinusunod mo yung asawa mo para sa Panginoon. Amen? So, mahirap. Tama? Parang mahirap, pastor, ang tanggapin na susundin ko yung asawa ko. Well, hindi. So, ginagawa mo ito para sa Panginoon. As I said, hindi lang para sa asawa mo. Dahil kung sa asawa mo naman, hindi mo siya kayang sundin. Are you listening? Kung sa sarili mo naman, at wala yung Panginoon sa iyo, at wala si Kristo, hindi mo kayang sundin yung asawa mo. Tama? Eh ngayon nang may Kristo ka na, nahihirapan ka pa rin na sundin yung asawa mo. How much more kung wala ka bang Panginoon? Amen? Ito ang pinakamahirap sa asawang babae na sundin niya ang asawa niyang lalaki.
But that is an order, and that is a command na sinabi ng Panginoon. Amen? As I said, mahirap para sa iyo, amen, na sundin o hindi ka magpapasakop sa Kanya. Amen? So it takes the grace, it takes the Holy Spirit to submit yourself to your own husband. Amen? Anong sabi ng Ephesians 5 verse number 33? Sabi ng Ephesians 5 verse number 33, look at this. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself. Look at the last phrase. And the wife see that she reverend her husbands. So, ibig sabihin ng pagsunod sa verse number 33 ay mapapansin natin ang pagsunod ay paggalang, pagrespeto mo sa asawa mong lalaki. So, if you submitting yourself to your husband, so ibig sabihin nito mga kapatid, you respect your husband. Amen? And you respect the Lord's command. So yung kautusan ng Diyos, nilirespeto mo, sinusunod mo ang kautusan ng Panginoon. Amen? Now look at this. The home is not the house of competition, but of cooperation. Amen? Kaya kung may mga babae, hindi ka nakikipag-compete, amen, sa iyong asawang lalaki. Hindi, mas magaling ako sa'yo. Hindi, mas magaling ako. Amen? So pag ganun ang ating sistema sa loob ng tahanan, walang maayos na tahanan. Amen? Now, a spirit-filled wife, look at this. A spirit-filled wife will not compete with her husband for control, but complete him through cooperation. Amen? So, hindi ka nakikipagkompetensya sa iyong asawang lalaki, kundi ikaw ay sumusunod. Amen? So, one of my missionaries said, sinabi ng isang missionary, anong sabi niya? Sabi niya, we have learned that harmony in marriage is like music. Two different notes blended under the same spirit make a beautiful song. Amen? Nandiyan ba? Nalagay ba yan? So makikita natin, ano sabi ron? We have learned the harmony in marriage. Kaya pag hindi kayo nagkakasundo sa tono, sintonado parati ang pamilya. Are you listening? So pag ang babae parating nasa high notes, hindi kayo magkakasundo. Amen? Now, the one submission, sabi rito, so the one submission is not silence, it's symmetry with her husband under Christ's melody. So, ibig sabihin, nagiging balance tayo. Yung word na symmetry, nagiging balance para maging maayos. Amen? Di ba merong symmetrical or di ba sa music, sa music, Brother Linan, yung para maging balance ito, ano to eh, ito ay lingwahe sa music, yung salitang symmetry, man, o symmetric na ito, man, para maging balance. So para maging harmony yung pag-awit na ito, man. So, kaya yung mga music, magagaling sila yung pag-arrange ng lyrics na ito, yung pag-arrange ng tono na ito, amen? Hindi, ito yung do, tapos ang re, tapos ang dito. No, amen? So, nagiging balance. Kaya pag inawit mo ito, pag inawit mo in a proper notes, mga kapatid, so magiging maganda yung pag-awit mo ito. And the same thing in submissions ng asawang babae. Amen? So, it must be balanced. Amen? So, nagiging balance. Ibig sabihin, ang tahanan, kapag ang babae ay marunong mag-submit sa kanyang asawang lalaki, nagiging balance ang tahanan ngayon. Amen? So, nagiging harmony ang inyong pagsasama ngayon. Amen? So, as I said, mahirap para sa mga babae na sundin ng kanilang mga asawang babae, but it takes the Holy Spirit
to submit to your own husband. Amen? Sana huwag mong sumama ang loob ninyo sa amin, pero this is the Word of God. Amen? And also, the number one thing na dapat we pag-pray as a wife is what? Lord, help me to submit to my own husband. Amen? Amen po ba? Now, let's go to the husband. Wala pa nag-iiman. Nag-iiman sa mga wife. Amen? So, punta naman tayo sa mga husband. Amen? Number 2 is the husband's sacrifice. Amen? His responsible devotions in verse number 25 to verse number 33. So the husband is called not to lordship, but to love. Amen? So, hindi ibig sabihin, ako yung padre de pamilya, ako yung may autoridad sa loob ng tahanan. So, ginamit mo yung authority, ang tawag yung lordship, parang ikaw na yung Panginoon sa loob ng tahanan. No, mga kapatid. So, tinawag tayo ng Panginoon not to lordship, but to love. Amen? So, ang pagiging isang husband ay hindi pagiging boss sa loob lamang ng tahanan. Amen? So yes, you are the authority, you have the authority, amen? So hindi, dahil ikaw yung masusunod, ay gagamitin mo yung kapangyarihan mo upang manduhan ang lahat ng ito, upang maghari lamang ikaw, amen? So ibig sabihin, pagkus ito ay merong pamumuno na merong pag-ibig sa loob ng tahanan. Amen? So kaya makikita natin, kayo mga lalaki na may asawa, at kayo mga tatay sa loob ng tahanan, parating may pag-ibig sa loob ng tahanan. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya dapat, para sundin ka ng asawa mo, ay dapat mahalin mo rin siya. Amen. Lakas ng mga ibig ng mag-asawa. Okay. Amen po ba? Amen. Amen. Amen? Now, look at the point of what Apostle Paul, sinabi niya, gave himself. Nung sinabi ng Apostle Paul ito, anong sabi niya sa verse number, verse 25, husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Kaya nga ang pag-ibig ng husband, merong tinatawag na pagsasakripisyo. So, point to Calvary, the highest measure of love. Amen? Yung pag-ibig na ito, mga kapatid, ay yung pag-ibig na binigay ni Kristo para sa atin. Amen? Ang pag-ibig ng isang asawang lalaki ay merong pagsasakripisyo ng iyong buhay ay yung ibibigay para sa iyong asawang babae. Kaya nga, sabi sa vow is till death do us part. Amen? Verse 26, his leadership is to sanctify his wife, helping her grow spiritually, not suppressing her emotionally. Ibig sabihin, ang leadership ng mga lalaki, mga kapatid, na Kristiyano at meron siyang banal na espiritu, ay nag-lead sa kanyang asawang lalaki na mag-grow, ang asawang babae na mag-grow siya sa kanyang spiritual. Ayan, ang problema ng mga lalaki ngayon, hindi nila nililid yung kanilang asawang babae sa Panginoon. Amen? Baligtad na ho. Ang lalaki na, ang babae na, ang nililid, ang nag-lead ngayon para sa kanyang spiritual na paglago sa kanyang asawang lalaki. Amen? Kapag sinabi, mag-church tayo, kayo na lang. Dapat ikaw mismo na lalaki. Magbasa tayo ng Bible, kayo na, mag-pray tayo, kayo na lang. Amen? Now, every husband is a leader spiritually. You lead her to Christ. Amen? So, bawat husband ay leader spiritually sa loob ng kanyang tahanan.
Now, John chapter 15 and verse number 13. Amen? John 15 and verse number 13, anong sinabi ng Bible? Now ye are clean, now you are clean through the word which I have spoken unto you. 13, not 3. Anong sabi? 13, pakibuksan niyo po yung Bible niyo. John 15 verse number 13. 15, 13. Sabi niya, greater love had no man than this, that the man lay down his life for his friend. Nakita niyo yung sacrifice na ginawa ng Panginoon? Yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin? Yung pag-ibig ni Kristo na pinagkaloob niya sa atin, na ipinakita niya sa atin, mga husband, ganun din yung pag-ibig na iyong ibibigay sa inyong mga wife. Amen? Mahirap ba para sa inyo? Na magsakripisyo kayo para sa inyong mga asawa? O kayo nagsasakripisyo na sa iyong asawa? Yung bang magsasakripisyo ka para sa asawa mo, man, or baligtad, ikaw na yung nagsasakripisyo para sa asawa mo. O dahil sa asawa mo, Lord, tagal ko na nagsasakripisyo, Lord, sa aking asawa. Man, hindi yun. Kundi, nagsasakripisyo ka yung pag-ibig ito para sa iyong asawang babae. Amen? Ipinapakita mo yung tunay na pag-ibig mo para sa Kanya. Amen? 1 Peter 3 verse number 7. Amen? 1 Peter 3 verse number 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Amen? Kaya tayo mga lalaki, dapat mahalin natin yung ating mga asawang babae. Amen? Now, real love costs something. Amen? Kaya mamaya, humingi tayo ng tawad sa ating mga asawa. Kung tayo man po ay hindi nakakapagbigay ng tamang pagmamahal. And love is not selfish, but a sacrifice. Amen? Kaya may mga asawa na selfish sila. So, hindi sila marunong magsakripisyo. Kumbaga, para lang sa kanila, hindi para sa kanyang pamilya, hindi para sa kanyang kagaganda ng kanyang pamilya. Amen? So, it costs something and everything, mga kapatid. So, loving your wife is a must, not a choice or a force. Amen? Mga lalaki makinig, ang pagmamahal o ang mamahalin mong asawa mo, ito ay kinakailangan. Hindi lang ito, wala akong magawa, di mahalin na lang. Di ba? So, para pag napipilitan na lang tayong mahalin yung ating asawang lalaki. Yung mga lalaki, dapat ang pagmamahal mo sa asawa mo ay may kalakip na banal na espiritu. Mahal mo ba yung asawa mo? Parang hirap sumagot din. Kasi pastor, mahirap din sila mag-submit eh. Kaya mahirap din sumagot na mamaya sa kwarto na lang kayo mag-ano. Nakinig mo yung preaching ni pastor? Mahal mo ba talaga ako? Siyempre naman. Diba? Baka mamaya, pagdating after the preaching, mag-away na kayo. Amen? Tandaan mo, sinabi ng pastor, ha? Ba? Mahalin mo raw ako. O di ba sinabi ng pastor, magsabit ka. Diba? Para ikaw ay aking mahalin. Di ba? O nag-aaway na kayo ngayon, di ba? So, hindi yun. So, ibig sabihin, the spirit-filled relationship. Amen. Amen. So, a spirit-filled husband doesn't rule his wife. He redeems his role through love. Amen? So, para bang berdugo ka sa iyong asawa. Okay? Kaya nga po, tayo pong mga lalaki, hindi natin sinasaktan yung ating mga asawang babae physically. Amen? Are you listening?
Amen? Amen. Huwag mo sasaktan yan. Amen? So, you treat your wife as a queen so that your wife will treat you as a king. Amen? So, marriage is not just for happiness. Look at this. Marriage is not just for happiness, but for holiness. Amen? Kaya kayong dalawang husband, o wife and husband, hindi lang for companionship lamang yan, para meron kang kasama sa buhay. Hindi lamang yan na ikaw ay para maging masaya ka na meron kang kasama. But marriage is for holiness as well. Para sa kabanalan sa Panginoon. Amen? Kaya kayo nagsasama para sa kabanalan sa Panginoon. So the husband love is grounded in the atonement, self-giving, sanctifying, and sustaining love. Amen. And Apostle Paul present Calvary as the model of marriage, connecting family ethics to soteriology. Patungo doon sa kaligtasan. Amen. Kinulit niya eh. Amen. So kaya nga hindi lang for family ito, pero merong subject ng theology on the subject of soteriology because Christ gave Himself for it. Amen? Nanuwa natin? Now, number 2, look at the command for the sons and daughters. Amen? So ito na po. Mga anak, makinig kayo mabuti, huwag na kayo magkwentuhan. Amen? The command for the sons and daughters. Verse number 1 to 4 ng chapter 6. Ang kautusan ito ay para sa mga anak na Kristiyano. Merong kaakibat na responsibilidad, hindi lamang sa mga magulang, kundi sa Panginoon. Mga anak, hindi lang ito sa magulang na responsibilidad mo, kundi ito ay sa Panginoon din. Amen? Ang sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord. Amen? Ano yung sinasabi number 1? The children obedience. The rightful discipline in verse 1 to 3. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama? Tanong ko sa inyo, malibang sundin ng magulang? Mga anak, malibang sundin ang magulang? Walang sumusunod. Walang sumasagot. Again, malibang sundin ng magulang? Ha? Pero bakit hindi niyo sinusunod? Amen? Kaya yung salitang obey, from the Greek word hypokolo, ibig sabihin to hear under. Or obedience to parents reflect obedience to God. So ibig sabihin, pag isang bata ay sumusunod sa kanyang magulang, ay sumusunod din siya sa Diyos. Listen mga bata, hindi pwedeng susunod ka sa Diyos, pero hindi mo susundin ang magulang mo. Amen? Hindi pwedeng faithful ka sa church, pero sa bahay hindi ka faithful. Amen. Hindi pwedeng si pastor susundin mo, pero magulang hindi mo susundin. Bakit kayo takot kay pastor? May respeto kayo kay pastor, pero sa magulang wala. Minsan nga, pinapanakot na lang si pastor eh. Hindi ka susunod, susumbong kita kay pastor. Mukhang ba ako nakakatakot? Di ba? Sige, pag hindi ka sumunod, sasabihin ng anak, huwag ka. Sige na po, susunod na. Di ba? So, look at this mga kapatid. Mahirap na sumunod sa Diyos kung sa magulang pa lang ay hindi ka na sumusunod. Amen?
Now, sorry to say, mga young people, listen to this. Ang mga magulang niyo, minsan nagkukwento sa akin yan. Hindi nyo lang alam. Matitigas ang ulo nyo. Are you listening? Marap kayo lahat sa akin, mga young people. Dito yung mga bata. Alam mo, tinatamaan kayo. And sinasagot nyo ang mga magulang ninyo. O understood yun pag may tinanong sasagutin mo. Pero minsan sinasagot mo ng pabalakbag, sinasagot mo ng may paglaban. Tama. Now tell me kung ikaw ay Kristiyano. Tell me that you have the Spirit of God. Amen? Na sinasabi mong Kristiyano ka, may ligtas ka, may Panginoon ka, pero bakit ganyan yung asal mo sa loob ng tahanan? This is not my word, this is the word of God. Kaya minsan, ang mga magulang sa loob ng tahanan, pag nasa loob ng tahanan, stressful. Na-stress sila. Ako rin po isang magulang. Ako, mga anak ko, na-stress din ako. Ako nga, baka hindi na ako umabot ng 60. Diba? Baka hindi na ako umabot ng senior, hanggang junior na lang ako. Ay, pastor ang tatay niyan. Naukulit pa din. Di ba mga anak? Alam mo mga anak mo, pag inutusan mo, nagiging yung English speaking. Bakit? Sasabihin niyan, wait! Diba? Ay English speaking. Tapos ang mga anak, mga nagiging lawyer yan. Pag inutusan mo. Okay, mga nagiging paniki yan. Ba't ako? Diba? Sabi niya, ba't ako? O, di ba naging paniki na? Tapos ang mga anak ninyo, magaling sa accounting yan. Magaling magbilang ng trabaho. Ako na nagpunas sa university, tapos ako pa rin magwawalis. Ako siya naman. Diba? Tama? Diba? Picture. Amen! So listen to this. Ano ang relasyon sa loob ng tahanan? Kamusta ang relasyon sa loob ng tahanan kung ang mga bata hindi marunong sumunod sa magulang? Amen? Ang pagsunod sa magulang ay pagsunod sa Diyos. Hindi ka sumusunod dahil natatakot ka, kundi para sa Panginoon at merong paggalang. Kaya minsan, alam niyo ba, ang mga magulang na rin, parang mga contractor na rin yan. Bago sumunod, bibigyan na lang. Merong tinatawag na bribery. Di ba? Anak, kung mabugas ka ng plato, bigyan ka tayo 100. Sige. Di ba? Pero ang pagsunod sa magulang, Exodus 20 verse number 12. Ano sabi ng Bible? Exodus 20 verse number, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy giveth thee. So, ibig sabihin, ng anak, dapat ninyong sundin, dapat ninyong igalang yung mga magulang. Now listen to this. Alam niyo kung paano mga anak, makinig kayo mga anak. Kung gusto niyo humaba buhay niyo, yan ang Biblia. Pag bastos ka na anak, sabi ni David, Lord, teach us our days. Bilang na yung araw. Pero yung mga tao gumagalang sa kanilang magulang, sabi niya rito, that they may be long upon the land
which the Lord thy giveth thee. Di ba? Kaya minsan ang lifespan ng tao ngayon, mababa na. Kasi bakit? Hindi lang minsan siguro sa kinakain, dahil iba mga bastos na. Di ba? Hindi na marunong. Alam mo, pag kinausap mo yung magulang mo, parang kabarkada mo na lang eh. Di ba? Pag dumating galing sa school, "Hi guys! I'm here." "Guys, kumusta ka na?" "Oh, I know. Kumusta na? I know." Di ba? Pare! Di ba? Parang barkada mo na lang yung magulang mo. Tama? Di ba? So wala na yung dito na po kami, di ba? Hindi na nagpapaalam. Di ba? Pinapaalam, nakabihis na eh. Daddy, papunta. Mga anak, listen. Ang anak na matalino, ang tunay na anak na matalino, ay masunurin. Ang bangbang na anak, suwain. Proverbs 20 verse 15, tingnan nyo. Proverbs 20 verse number 15. Tingnan nyo po. O 15 verse number 20. So, 15 verse number 20. A wise son maketh a glad father, but a foolish man despiseth her mother. Ano naman, bakit? Bakit pag ang isang bata mangmang, kahihiyan sa magulang, sa nanay? Pero pag yung bata, daw, matalino, bay. Di ba? Ang tatay yung ano. Di ba pag makulit yung anak, laging sinasabi ng tao, "Sino bang nanay mo?" Di ba? Narinig yan? Hindi sinasabi mo, "Sino tatay mo?" Kasi bakit? Yung nanay, yung po yung nagpapalaki sa Old Testament, siya yung naiwan sa bahay, siya yung nagpapalaki sa kanyang mga anak. Pero pag matalino yung anak, "Sino ang tatay mo?" Di ba? Di ba? Sino ang tatay mo? Kaya pag matalino yung anak, nakita yung tatay, "Kayo po yung tatay niya?" "Oo." "Ayun, matalino mo yan eh." Verse 23, at chapter 23, verse number 22. Sabi rito, "Hearken unto thy father that beggeth thee, and despise not thy mother when she is old." Kaya kayo mga anak, huwag niyo kakalimutan ng mga parents niyo pag kayo lumaki na. Amen? Verse 3, "Ang batang masunurin sa magulang, pagpapalain ng Diyos." Amen? Pero yung mga sumail na anak, hindi kayo pagpapalain. Bakit may mga bata? Makinig, hindi masaya sa loob ng tahanan, mas masaya sa barkada. Bakit pagdating sa loob ng tahanan, hindi ka masaya? Bakit pagdating sa labas, masaya ka? Bakit doon ka nakakatagpo ng masayang pamilya sa loob sa labas ng tahanan? Amen? So dahil may mga bata na hindi marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Minsan sumusunod ka pero labag sa iyong kalooban. Mga anak, sino dito yung sumusunod pero labag sa iyong kalooban? Yung susunod ka dahil meron ng pamalo si nanay at tatay mo. Amen? Yung bang susunod ka kasi yung anyo ng nanay mo iba na. Nagka-transform na siya. Di ba? Parang sinasapian na siya. Di ba? Pati yung mata niyan, iba na yung kanyang mata. Di ba? At doon ka na naman susunod. Di ba? Di ba?
Hindi mo pwedeng sumunod ka na maganda yung itsura ng nanay mo. Tama? Hindi yung susunod ka, ang pangit na itsura ng nanay mo bago ka sumunod. Di ba? Ang pagsunod ay hindi dapat labag sa iyong kalooban. Now, outward obedience without inward respect is rebellion in disguise. Tama? Yung sumusunod ka, panlabas lamang, pero sa loob mo, hindi ka sumusunod na habang ikaw ay inutusan o habang ginagawa mo ito, nandun yung puso mo na rebelde ka na, dati ako lang sinunod, di ba? Ang dami mong sinasabi sa loob mo. Di ba? Hindi ba pwede na ikaw ay sumunod na habang sinusunod mo ito, ay meron kang pag-ibig na ginagawa ito? At na meron tunay na pagsunod, hindi lang sa magulang ko, kundi sa Panginoon. Lord, gagawin ko po ito para sa iyo, Panginoon. Amen. Understand? Alam mo tayo mga magulang, minsan, naiinis na rin tayong utos ng utos. Di ba? Are you listening? Isa sa mga kaaway natin ng mga magulang ngayon, o isa sa mga, ano ba ito, yung kakumpidensya natin sa ating mga anak, yung cellphone. Ha? Itako na natin mga cellphone natin. Diba? Huwag pastor. Di ba tapos mahulugan yan? Now, true obedience flows from the heart. Ayan. Siguro, matutuwa yung mga magulang na meron tayong initiative. Di ba? Kapon si Hilda kasi Sam. Nakita ko rin kapon naglilinis sila. Sila na rin nandito. Masipag nila na to. Proud pa silang dala. First time kong nangyari to daddy na hindi kami inutusan. Na kami naglinis ng church. Diba? Ang sarap pala pag hindi kayo inutusan. Diba? Pagdating nyo, malinisan, diba? Kaya pagpasok ng simbahan, bago ng simbahan na. Dati kami naglinis yan, hindi kami naglinis. First time kong mag-initiate. Hindi ba napaka... Alam nyo, listen to this. Paano masisiyahan ng magulang ninyo? Lagi kayong mag-initiate. Pero mo, pagpasok ng nanay at tatay mo sa loob ng bahay, ganda, maliwalas. Diba? Maayos, malinis, lahat ng plato, wala na. Nakasok na pala. Nakasama na pala. Tinapon na pala, di ba? Diba? So, no, kidding aside, pero makita na, malinis na lahat, tama? Tapos, pag apak mo sa sahig, wala, isang alikabok, wala, di ba? Ang linis, ang bako-bako, yung CR, lahat. So, yung kwarto, talagang made up lahat ng mga tinupi, di ba? Talagang pantay-pantay lahat, di ba? Maaliwalas tingnan. Kaya pag nangyari yan, talagang it's a miracle. Sasabihin mo sa anak mo, Panginoon, tao ba yung anak mo ngayon? Mahirap sumunod na mabigat sa kalooban, walang pagpapalat kasiyahan. Now here is the next, the parents' oversight. The righteous direction in verse number 4, sabi nga, walang magulang na ipapahamak ang kanyang anak, ang mabuting magulang gagabayan niyang anak sa kabutihan. Kayong mga magulang, gusto ninyo
gusto ninyo na sundin kayo ng inyong mga anak. Amen? Pero kailangan maging mabuting magulang ka din. At responsable. Higit lalo na dinadala mo sila sa Panginoon. Amen? Kaya may mga anak na nagre-rebelde sa kanilang mga magulang. Bakit? Irresponsable at hindi sila nagiging mabuting magulang sa kanilang mga anak. Kapag nag-soul winning kami din sa park, may batang nawawala, iniwan siya ng kanyang nanay. Tama? At tayo, pag namalo tayo, meron tamang pamamalo. Hindi yung pag namalo ka, parang kalabaw yung anak mo. Hindi pag namalo ka, parang nasa fraternity yung anak mo. Are you listening? Parang pag namalo ka, kahit saan tamaan, hindi. Merong proper way of tamang pagpapalo at pagdidisiplina sa ating mga anak. Amen? Konting kibot, konting mali ng anak mo, palo agad. Amen? At meron tamang pananalita para sa kanila. Pagdating sa pagdidisiplina, hindi mo mumurahin yung anak mo. Mahirap kapag minumura mo yung anak mo dahil ang sarili mo rin ang minumura mo. Huwag sobrang mahigpit na parang walang kalayanan ng anak mo. Diba? Naalala ko, maliliit kami. Kailangan, bago dumilim, nasa loob namin yung bahay. Pag wala pa kami sa bahay, yari kami. Pero wag naman yung sobrang paghihigpit. Tama? Alam niyo ba yung sobrang paghihigpit, mga magulang? Diba? Pati panonood ng TV, binabawalan mo kung manonood ng TV, ha? Diba? So, huwag kang makikipag-usap sa bahay natin. Masasamahin mo ngayon. Yung mga classmate mo, huwag kang makikipag-usap sa kanila. Tandaan mo, Baptist ka, Kristyano ka, bawal ka makipag-usap na. Diba? Ano saan? Let the children explore with all your guidance. Because they have their own life. Tayo mga magulang, lagi lang tayong advice, pagtuturo, pero pag wala ka na sa harapan nila, iba nang ginagawa niyo ngayon. Amen? So provoke na. Do not prostrate through harshness or hypocrisy. Huwag maging malupit sa anak mo. May mga magulang malupit sa kanilang anak. Yung mga anak ko, pinapalo ko yan. Nakatikim ng matinding palo ang mga anak ko. Pero hindi ko basta-basta pinalo yung mga yan. Sa bahay namin, meron kaming rod. Kung maliliit yan mga yan. Pag pinalo ko talaga yan, talagang palo ko sa puwet. Huwag kong papalo isang nabigla na ng babatukan. Well, that is the proper way of discipline. Kausapin mo. Diba? Kasi bakit? Diyan magsisimula yung rebellion. Nurture, training and discipline. Turuan mo. Disiplinahin mo sila. Hindi, huwag mong pagsasabihin yung anak mo na tanga-tanga mo, ang bobo-bobo mo. You train your children. Diba? Minsan yan, sinasabihin mo mga, Daddy, hindi ko po kaya yan. Kaya mo yan. Ganito ang paggawa niya. Admonition, counsel, and correction.
So, sinabi ko na ba, Proverbs 29 verse 17, and Hebrews 12 verse number 6, pinapalo po sila. Anong sabi ni John Wesley? Sabi niya, John Wesley once said of his mother, Susanna Wesley, sabi niya, I learned more about God from my mother's prayers than from my old books. Amen? So parents preach best by leaving their sermons before their children. Kaya minsan ang the best preacher, magulang. Tama. Sermon na naman si nanay. Pakinggan mo yung sermon mo. Kahit minsan walang outline ng nanay mo, magaling mag-sermon yun na walang outline. Minsan ang sermon ng nanay mo, may mga background siya, may historical yan. Minsan gumagamit ng Hebrew and Greek yan. Pag nag-sermon yan, talagang yung outline niya talaga, di ba? Hindi mo alam kung nasa climax ba o nasa introduction pa lang siya. Di ba? Hindi mo alam, iiyak ka na lamang. Kasi bakit? That is the conclusion. Nag-forward ka na lang. Amen? Children, listen. Honestly speaking, listen to your parents. Don't listen to YouTube, but listen to your parents. Don't listen to other parents, but listen to your parents. And last, marami pong galado. Summarize ko na lang. The command for the servants and superior. Ito po ay para sa mga nagtatrabaho naman. Sa mga nagtatrabaho, your relationship to your master, to your boss. Number 1, the worker's faithfulness. Work as unto the Lord. Kayo po mga nagtatrabaho, magtrabaho kayo, honest, kapag tatrabaho with faithfulness. Hindi nagtatrabaho pag nandiyan lang yung boss mo. Pag wala na yung boss mo, hindi ka nagtatrabaho. Tama? Kayo mga Kristiyanong manggagawa, nagtatrabaho kayo hindi lamang sa inyong amo, kundi para sa Panginoon. Ang Panginoon ang naluluwalhati sa trabaho ninyo. Pag honest ka magtrabaho, pag nakita yan ng amo mo, kahit wala siya, nagtatrabaho siya, there is a promotion. Sabi rito, not with eye service, not just when the boss is watching, but because Christ is always watching. Nasubukan ko magtrabaho, nagtatrabaho na ako pag nandiyan yung boss ko eh. Pero pag wala yung boss ko, hindi ako nagtatrabaho. Pag nandiyan na yung boss ko, may mga nagbabantay. O nandiyan na si Sir, nandiyan na yung amo natin. O back to work. Visit kami ng mga tubig-tubig, medyo hingal ng konti. Alam niyo mga kapatid, pag ganyan ang trabaho mo, para ka rin nagnanakaw. Kasi niloloko mo yung boss mo, yung amo. You work with a faithful heart. Colossians 3 verse number 23 and 24 and 1 Corinthians 4 verse number 2. Basahin nila po natin. Dapat maganda yung patutuon natin sa ating trabaho. Amen? Sabi ng isang Christian janitor was asked why he worked so cheerfully. Bakit masaya kang nagtatrabaho at masipag ka nagtatrabaho? Sabi niya, he said, I'm polishing these floors for the King of Kings. So, hindi ka nagtatrabaho para magpasikat sa boss mo at magsipsip ka. Amen? Now, spirit-filled labor turns ordinary tasks into act of worship. Kahit ikaw ay nagtatrabaho sa office mo, anumang klaseng trabaho, Lord, ginagawa ko ito, Lord, para sa iyo, Panginoon. Nag-worship ka pa rin. Hindi ka nang bubulang sa trabaho. And number 2, the master's fairness. Kayo naman po mga nagpapatrabaho, dapat maging responsable kayo.
Kung meron kang kumpanya, bigay mo yung tamang benepisyo. So Christian employers are lead with fairness, faith, and fear of God. Amen? Kaya pag nagpatrabaho tayo, tama yung ibibigay natin sa Kanya. Hindi alipin ang turing mo sa mga nagtatrabaho, but fair. Amen? So last week, pinagputol ko yung puno niya, binayaran ko. Pero nakita ko yung pagtatrabaho niya, mahirap yung trabaho niya. Sabi niya, Brad, dagdagan ko na lang. Pinakain ko pa sila, pinamerienda ko pa sila. Tuwan-tuwa sila, kaso maraming salamat. Hindi yung pinagtrabaho mo siya, pero after yung magtrabaho, ang daming nasabi sa iyo, lang pwede tayo magpatrabaho. Nabaya kami niya. Ultimo tubig, di kami binigyan. Binigyan kami ng tubig, criminal water. Amen? Kaya kayong mga nagpapatrabaho, maging mabuti kayo na magbigay ng tamang sweldo sa kanila. Huwag niyo silang mahusukin. Bibigyan mo ng 100 pesos a day, 24 hours kung pinagtrabaho. Masan ang justisya ron? Tama? Tama? Kaya, pag hindi mabuti yung amo, hindi mabuti ang pagtatrabaho niya. Ha? Totoo yun. Pag walang yakan na nagpapatrabaho, yung mga worker mo, hindi magtatrabaho ng tama yan. Ano? Wawalang niya hindi yung tinatrabaho mo. Yung tinatrabaho nila. So, sinong lugi? Ikaw pa rin. Diba? So, merong isang employer. Ang laki ng ibinigay niyong bonus sa kanyang mga workers. Sabi niya, sir, napakalaki naman itong bonus namin dito. Sabi niya, hindi. Para talaga sa inyo. Kasi bakit? Kung wala kayo, wala yung kumpanya niyo. Tama? So, dapat lang kami magpasalamat sa inyo. Dahil pinalago niyo yung aming kumpanya dahil sa inyo. Amen? Kaya let's be fair. Amen? So sa ating pagtatapos, mga kapatid, is the Spirit-filled family is the greatest testimony of the Christian faith. Where the husband loves, the wife submits, the children obey, and the parents nurture, your Christ reigns supreme. Psalms 127, verse number 1. Let us therefore yield every relationship to the Spirit controls. Now, tingnan niyo po yung admonition parati ni Apostle Paul. Ang sentro, parati si Kristo. Parati sa Panginoon. Wives, submit as unto the Lord. Husbands, love your wives as Christ also loved the church. Children, obey in the Lord. Servants, obey as unto Christ. So lahat ng ito, ang sentro ay si Kristo. Sumusunod ka sa asawa mo dahil kay Kristo. Minamahal mo ang asawa mo dahil kay Kristo. Mga anak, sumusunod kayo dahil kay Kristo. Servant, sumusunod ka dahil kay Kristo. Ganun din mga masters, mga boss. May pag-ibig para kay Kristo. Amen? So let us have a Spirit-filled relationship. Ay po natin. Kamanapong Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa biyaya po ninyo, Panginoon Lord, sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo, bawat relasyon po namin ay maging maayos,
asawa, anak, sa loob ng tahanan. No, Diyos na maging pagpapala ang mensahe ko, Panginoon Diyos, sa bawat pamilya. Lord, help us to build a strong, rooted and grounded by the Word of God, our family, Panginoon Diyos. And we know the devil wanted to destroy our family, Panginoon Diyos. But because of your Spirit, we become strong, Panginoon Diyos. Yung stillness, Panginoon, ng aming samahan, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po kami na magkaroon po ng kapuspusan ng Espiritu upang kami po ay marunong magmahal, marunong sumunod, Panginoon Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa mga sadyan nito. Dalahin namin na isang pagpapala ang mensaheng aming pong napakinggan ngayon. Ay, ang aming tahanan simula ngayon ay magkakaroon ng lakas, i-revive ang aming tahanan, Panginoon Diyos. Lord, we build a Christian home. And our home, the center is Christ, Panginoon. At tulungan niyo po kami nito. Na isa katuparan po ito, Panginoon. Purihin ka, nakilala na, Panginoon. For all these things we ask, in the name of Christ we pray. Amen. And amen. Let's sing our doxology song. Praise God, for whom all blessings.